Gusto ko pong malaman kung ano yung pangkabuhayan dito. Kasi po ang Masantol, considered na coastal community. So ano po yung pangkabuhayan ng mga kalalakihan at kung meron ding pinagkakabuhayan po yung mga kababaihan. Tapos ano po yung efforts ng community para po magkaroon ng coastal management na inuumpisahan nyo na, ang alam ko inuumpisahan nyo, yung mango reforestation po doon sa Sapang Kawayan, na isa sa barangay din po ng Masantol. So, yun po yung gusto pong matakel dito sa interview ko po sa inyo. Okay. Okay, sa amin dito sa coastal ng Masantol, particular dito sa eastern portion ng Masantol, ang kabuhayan namin dito yun, farming, pangingisda, yung mga dating resulta ng land reform na 1 hektarya, 2 hektarya galing sa mga landowners, from rice land, nag-ship kami ng fishing. Kasi nga hindi na kami makabuhay ng palay dahil nga sa intrusion ng saline water mula nung lumalim at lumawak yung Pampanga River dahil sa Pampanga Delta Project. Yung tubig alat ng Pampanga Bay, Manila Bay ay lagi na rito sa amin, kaya lagi na yung alat sa amin. So kailangan kaming lumipat mula sa palay papuntang pangingisda. So okay naman, nakakaraos kami. So ganun yung trabaho ng mga kalalakihan dito. At saka yung ibang walang palaisdaan ay nakikipagtrabaho sa mga may palaisdaan, parang yung landless rural worker, mga ganun. Ilang porsyento ay nakikipagtrabaho sa ibang lugar, pero karamihan ay farming, pangingisda. Nag-aalaga kami ng ini-export din yung sugpo, mga alimango, bangus, tilapia. Ganun ang kabuhay namin ngayon dito. Yung mga kababaihan naman, karaniwan kasi dito, yung mga typical na Pilipinong Kapampangan na pamilya, ang babae ay karaniwan nasa bahay, nag-aalaga ng mga anak at pangangailangan ng pamilya. May ilan-ilan na tumutulong din sa trabahong bukid, at yung iba ay may mga livelihood na tulad ng pagtitinda, mga backyard gardening, backyard poultry, mga ganun. Kukunting minimal yung mga yun. Karaniwan, dahil sa kawalan ng proyekto, ay sa bahay yung mga kababayan. Pero may ilan din na mga kababayan na tumutulong sa pagtatanim ng mga bakawan, pagsasaayos ng mga binhi ng bakawan, na kahit pa paano meron din kaunting kita, kasi nga yun ang napakakailangan ngayon, na marami yung naghahanap ng binhi ng bakawan, kasi kailangan naming tamnan yung along the Pampanga River, mga creeks, papuntang Manila Bay. Natatakot kasi kami na sa pinapagalit natin yung kalikasan, baka malaking kalamidad ang mangyari sa atin. Dahil doon, kahit papano, ay kinukumbinsin natin yung kalikasan na huwag magalit, kaya kailangan tayong gumawa ng ating mga part, na magtanim tayo ng mga bakawan, bawasan yung basura, at mapaghandaan din yung mga posibleng dumating na kalamidad. Kasi sa panahon natin ngayon, actually buong mundo. Ang problema natin ay nagagalit na yung kalikasan. Hindi na balansyado yung dati niyang sistema. Kaya marapat lang na may paghahanda tayong gawin. Dito sa lugar namin, meron kaming mga volunteers bawat barangay. Yung nabanggit na barangay, yung Sapang Kawayan, Nigi, Sagrada, Bagang, Balibago, Baco, Escondo. Meron kaming mga voluntaryong miyembro na nag-training kami sa disaster preparedness. Pwede kami lang ay pwedeng magtulong-tulungan, na hindi na kailangan mag-antay pa o umasa pa sa aming LGU, kasi napakalayo namin, kasi isolated kami, wala kaming tulay. Bago kami mapuntahan dito ng doktor, ay baka wala ng dugo, yung may sugat lang. Kaya kailangan na kami lang ay may alam kami kung paano kami makadaan sa mga kalamidad na posibleng dumating dito. Man-made man o pangkalikasang kalamidad, tulad ng sa disaster response nga. Tingin namin ay napakalaki pa ng aming mga kakulangan. Napakalaking training pang kailangan namin
Pero kahit papaano, yung mga volunteers naman namin ay nakaka-response tulad ng mga nakakarang mga mumumunting kalamidad na nagsidaan sa amin, yung mga lubog na dumadaan sa amin. Kahit papaano ay nakakatugon naman. Pero inaamin namin na napakalaking training pa at paghahanda at kaalaman ang dapat naming malaman. Kaya kami nagtayo dahil nga kung iasa namin to sa aming LGU, baka hindi na kami maharap, baka hindi na kami maabutan sa dami ng kanilang mga ginagawa yata. So kailangan kaming may sariling hindi gobyerno to. Mga NGO lang yung mga tumutulong sa amin. Volunteers lang kami, wala kami sweldo, wala kami mga volunteers lang. Kahit pa paano naman, meron kami mga konti-konting mga equipment sa pagtugon, mga medical kit, mga lubid at iba pa na mga mamumunting mga sitwasyon ay nakakatugon kami. Yun ang maganda. May mga babae rin kami mga members doon kasi pag babae yung pasyente, so pwedeng babae yung umattend. May mga matatanda kaming member, may mga bata, mas marami yung bata kaming members sa aming disaster preparedness team. So yun ang ginagawa namin sa ngayon. Sa tingin niyo po, Sir Bajun, yung ngayon na project niyo sa mangrove reforestation, malaki ang maitutulong nito, hindi lang katulad ng sinasabi niyo dahil nga nasisira na yung kalikasan, no? Gagawa na rin ng tao na po. Malaki ang magiging benepisyo nito if ever po na magtuloy-tuloy yung reforestation pagdating po sa pagmamanage dito sa coastal community niyo. Dito sa aming lugar, nakapagsimula kami rito sa pagtatanim ng mga bakawan at ibang species ng kauri ng bakawan, halos isang dekada na. Kasi nakikita natin yung pangangailangan eh. Dati malusog kami sa mga isda at mga talangka. Na sa aming mga pagsusuri at pag-unawa sa sitwasyon, nangawala yung mga yun dahil nga wala na silang sanctuary. Yung kasing bakawan ay itlugan, taguan ng mga isda at mga talangka. Yung mga talangka para mga salmon yan eh. Pag nangitlog yung talangka sa bandang dagat at yung mga itlog niya, yung mga pakot ang tawag namin, pupunta yan sa upstream. Pagdating sa upstream ay doon lalaki. Pag manganganak na, babalik yan sa dagat. Doon naman mangingitlog at parang ganun yung cycle. So yung mga tirahan nila ay sinira ng mga tao, sinira natin. Kailangan nating ibalik yun. At dagdag pa na yung mga ibon, ginagawang pugad yun. At protection din yun sa ating erosion. At saka hindi sana mangyari dito, protection yan na napakalaki sa tsunami o tidal wave na posibleng dumating. Napakalaking paginabang ng mga yun sa sitwasyon ngayon. Kaya siguro yung ating pamahalaan ngayon, yung DNR, ay nagtayo ng nursery rito sa Sagrada Familia kasi nakita nila na yung Tariq Suleiman, yung high school dito, na kung saan nag-aaral yung mga Eastern Coastal Communities, dito lahat nag-aaral ng high school. Dati wala eh. Buti ngayon meron na. Nakita nila na yung high school na ito ay merong project sa mangroves, sa reforestation. Kaya dito nagpunta yung DNR para dito rin sila maglagay ng nursery. So napakarami rin benepisyo nangyayari dito. At ginagawa namin ay yung mga bisita namin, mga NGO din o kaya mga kumpanya, inikayat namin na magtanim dito. Isama nila kanilang mga empleyado o kaya mga eskwelahan, yung mga estudyante, magtanim sila rito ng bakawan para maparami natin yung bakawan. At dito sa eskwelahan ito, yung Tariq Suleiman High School, hindi pwedeng gumraduate ang isang bata na hindi nakakapagtanim ng bakawan.